Isang nakasisindak na paglalakbay ang ating mararanasan dito sa kabundukan sa isang bayan sa probinsya ng Antique. Aalamin natin dito kung may katotohanan ang kanilang kinakatakutan ng isang uri ng halimaw o aswang na kung tawagin ay mangingilaw. Pero bago natin tuloy ang paglalakbay, ating alamin muna kung ano ang mangingilaw. Ang mangingilaw ay isang legendary creature na pinaniniwalaan sa probinsya ng Antique. Ito ay may taglay na natural na kakaibang kakayahan gaya ng tikbalang, kapre at inkanto. Ayon sa mga nakakita, ang itsura nito ay tulad ng isang aso na may matutulis ng ngipin, higit na mas malaki sa karaniwang tao at nababalot ng balahibo ang buong katawan. Kinakatakutan ng nilalang na ito hindi lang sa kanyang itsura dahil hindi lang hayop ang kanyang inaatake, maging tao ay kinakain ng buhay. Madalas daw naglulungga ang mga mangingilaw malapit sa liblib na baryo sa kabundukan kung nasaan ang mataas na bato at malalaking punong kahoy. Kaya samahan niyo ko sa aking nakasisindak na paglalakbay patungo sa lungga ng mga mangingilaw. Mula si Basti Antique ay pinuntahan ko ang isang bayan kung saan may pinaniniwalaang lugar ng mga mangingilaw sa isang kabundukan. Kaya alas 8 ng umaga nag-abang na ako ng bus para puntahan ang nasabing lugar. Tansya ko 2 oras ay makakarating na ako sa aking pupuntahan, pero nakalimot ang konduktor ng bus na ihinto ako sa aking bababaan. Halos nakarating na ako sa sumunod na bayan kaya sumakay na lang ako ng tricycle pabalik. Mga 15 minutes lang nakarating na ako sa baryo at dito ko hahanapin ang aking mga makakasama. Kasi lumampas ako eh. Thank you. Naglakad-lakad ako hanggang makarating sa dalampasigan. Kararating lang natin dito sa baryo para puntahan yung mga makakasama natin sa pag-akyat ng bundok kung saan nandun yung pinaniniwalaang lugar ng mga mangingilaw. Ito si Butchoy, ang ating mga kasama para puntahan ang lungga ng mga mangingilaw. At 4:25, nag-start na tayong mag-hike papunta doon sa pupuntahan natin na sinasabi isang sagradong lugar dito sa kabundukan. Hiningal ka na? Asort na agad to ah. Pagdating ng pagtawid ng kalsada, ahon na agad eh. Isinama niya rin ang 4 niyang mga kaibigan dahil natatakot rin siya sa mga mangingilaw. Buti na nagbawas ako ng laman ng bag. Diyan mo kayang diretso pala to? Diretso pa ahon. Take 5, rest muna kami. Take 5 minutes. May hinihintay lang kaming isa pang kasama namin na nagpaiwan sa baba. So after rest ng 5 minutes, start na ulit kami. Skala ko unlimited na pauna yung lakaran dito. Pero mga kalahating oras, medyo banayad na yung dinadaanan natin. Mula dito sa gitna ng kabundukan, malayong bayan na to. Pero kitang kita pa dito yung bundok ng Badyaas sa Kulase. Papahinga muna kami dahil yung mga lokal dito manghihiram muna ng flashlight dahil sigurado nga abutin kami ng dilim. Pansamantalang nagpahinga muna kami rito habang naghihintay sa isang kasama ko na nanghiram ng flashlight. Pagkatapos ay tinuloy na namin ang aming paglalakad. Sumunod ay narating namin ang bukirin. Maaliwalas dito dahil hindi mataas ang talahib. Malalago rin ang punong mangga at duhat sa paligid. Masarap dito mag-camping. Pero malayo-layo pa yung aming lalakbayin. Isa lang to sa mga dinadaanan namin. Mga ilang minuto pa ay tanaw na namin ang highest peak ng bayan ng Patnungon, ang Mount Tibraring. Ito yung Mount Tibraring. So mula dito kitang-kita yung ganda ng kabundukan. So nakakaakit din, akyat din yung bundok na to.
So take 5 minutes rest muna kami dito habang hinihintay namin yung isang kasama namin na nahuli. Naisipan namin na magpahinga muna dito habang pinagmamasdan ang kabundukan. Dito ay naisipan ko tanungin sila kung naniniwala sila sa mangingilaw. Ano naniniwala ka dun? Oo. Bakit? Yung usap-usap ng mga matanda eh. Pero wala pang nabibiktima dito. Wala. Maging sila ay hindi pa nakikita ang mangingilaw, pinaniniwalaan nila ito ayon sa kwento ng mga matatanda. Mga nasa mahigit kalating oras, nakarating kami sa isang bundok na napakaganda ng tanawin sa paligid at ito ang dapat ninyong makita. Dito natin mapapatunayan na napakarami pa talaga mga napakagagandang mga tanawin ng kalikasan ang ating hindi napupuntahan. Dahil dito pa lang, pagdating sa likod ko, halos wala pa tayo sa tuktok ng kabundukan. Pero napakaganda na ng view mula dito. Itong kinatatayuan ko sa likuran ko, isang bangin. So pag nadulas ka dito, talagang dire-diretso ka doon, walang harang sa iyong mga sanga. So doon naman kitang-kita napakagandang rice terraces. Mula doon, kitang-kita rin yung isa sa sakat na bundok sa Antique, ang Mount Madyaas. Kasunod ang Mount Baloy. Kaya pinagpatuloy pa namin ang pag-akyat. Dito ay isang malawak na nagaganda ang tanawin ang makikita. Ito sa kabilang bahagi pa ng bundok, mas lalong nakikita natin yung bundok ng Baloy sa bayan ng Valderrama. Mula dito, isang napakagandang campsite pa ang ating makikita at yun ang pupuntahan natin ngayon. So guys, kung nakikita ko dito sa lugar, kung na-develop lang ito ng tourism, mas maraming mga mountaineers o mga hikers na pupuntahan ang lugar na to. Dahil sa sobrang napakagaganda ng mga tanawin dito, nakalimutan ko na nakasisindak pa lang gagawin natin paglalakbay. At yun ang paghahanda natin. Ano meron dito? Ito na pala ang pinakaibabaw ng bundok. Mula dito ay makikita ang isang baryo at ang kabuuan ng Mount Tibraring. Saglit lang namin pinagmasdan ang paligid at bumaba na kami dahil papalubog na ang araw. Bumaba kami sa kabilang bahagi ng bundok kung saan maraming kakahuyan dito. Pagbabaan natin doon, meron na naman tayong part na paakyat ulit. So 1822 tayo nakarating dito sa lugar na to kung saan dito na ninirahan yung mag-asawang matanda na nangangalaga dito sa Bukirin, na isa sa naniniwala na meron daw ditong isang halimaw na kung tawagin ay mangingilaw. Mula dito sa bahay nga ng mag-asawang matanda, hindi kalayuan yung lugar kung saan merong pinaniniwalaan na tinitirhan ng mga halimaw na kung tawagin ay mangingilaw doon sa baba ng Bukirin na to. So mamaya guys, pupuntahan natin pag dumilim-dilim na. Nakituloy muna kami sa bahay ng mag-asawang matanda para magpahinga at hintayin dumilim kung saan sinasabing lumalabas na ang mangingilaw. Ito langis. No, may langis ka pa. Ano to? Langis ng... Malalim magkiniray si Lolo Mateo. Ito yung local dialect dito sa Antique, kaya hindi ko masyadong maintindihan ang kanyang kwento. Mabuti na lang dumating si Mike, anak ni Lolo Mateo. Marami rin siyang alam sa kwentong kababalaghan sa bundok, lalo na sa mangingilaw, dahil sa haba ng karanasan niya sa pangangaso noon.
Pagka may buwan na lumalabas na yung marami kang maririnig na hindi mo maintindihan, may buwan din na wala. Paano napatunayan na meron niyang ganyan dito? Ha? Paano napatunayan na? Ay, dami niya nakakita kahit nung araw pa. Dami niya nakakita. Ano yung pinaka-itsura niya? Ang mangingilaw daw talaga yung itsura ng mangingilaw, parang parang aso siya na may paa. Werewolf? Oo, parang werewolf na Karamihan na, halimbawa, karamihan naman natitirahan nila kung hindi yung bato, kahoy. Bahay nila yun. Kundi bato, kahoy. Yun ang bahay nila. Yung mga malaking bato, yung mga malaking kahoy. Yun ang tinitirahan nila. Marami pang naikwento si Mike tungkol sa kababalaghan at sa mangingilaw. Halos alas 8 ng gabi natapos ang kwentuhan kasabay ang hapunan. Lumabas na kami para hanapin ang lungga ng mangingilaw. So kapababa lang namin dun sa Pilapil. Nandito na kami sa daanan ng ilog. Kung saan papunta dun sa sinasabing lugar ng mga mangingilaw. Mabuti na lang sinamahan kami ni Mike dahil kung kami lang baka natagal lang kami sa paghahanap kung nasaan ang pinaniniwala ang lungga ng mangingilaw at maaari rin kaming maligaw sa kagubatan. So guys, nakikita niyo yung malaking puno na yan. Isa raw daw to sa tirahan ng mangingilaw. So hindi naman sila nang gagambala, basta wag mo lang hindi wag galawin yung puno. Ang dilim Pagkatapos namin makita ang puno na pinaniniwalaang tirahan ng mga mangingilaw, pinuntahan namin ang iba pang sulok ng gubat kung saan posible nilang pinamamahayan. Habang nandirito ako ay naisip ko ang mas makatotohanang panganib, hindi ang mangingilaw, kundi ang mga bangin na nakakubli sa madidilim na bahagi. Tatawid pa ba tayo? O sa brada na? Yes, kabila. Mula dito sa pinatatayuan ito. Ito na yung hangganan. Hindi natin pwedeng tawirin dito. Dahil makikita nyo, napakataas. Isa ng falls yung pinagpapatungan ko ngayon. Guys, napakataas, napakalalim. Ito yung kabilang falls na katabi, no? Katabi sa unang pinuntahan natin. So sa ngayon hindi natin makita yung ganda ng falls na to. Pero sabi ni Kuya Michael, maganda raw to sa umaga. Mula sa pangalawang waterfalls, sumuot pa kami sa mas masukal at madilim na gubat. Bukod sa napakadilim, masukal pa. Walang may trail ba to? May daanan sa umaga? Ano yung bangin? Isa lang. Taas. Ayan, yung rupok niya na. Sige, nawakan mo. Dito, kanila. Wag yan, dito. Dito pa. Ibaba ka dyan. Baka nga, sawa matapa. Sawa mahawakan natin. Mataas pa pala. Ano ko yun na yun? So, babalik pa tayo dito. Madali na pumakyat eh. Practice tayo ng gabi oh. Lampas na ba tayo doon sa bahay ng mangingilaw na yun? Layo pa pala eh. Yung kanina, yung nasa taas, yung huli nasa taas tayo. Maganda to kasi umaga, no?
ito yung falls dun sa taas yung huling pinuntahan namin. So kahit sa gabi makikita yung ganda ng falls namin, lalo na siguro sa umaga. So guys, ito naman yung unang falls na pinuntahan natin. Kung nakikita nyo yung nasa taas sa ibabaw ako kaganina. So bali magkasabing falls yung pinuntahan natin ngayong gabi dito sa kabundukan. Kasi napalagi sila ng tumutunog paggabi. Dito sa kambal na waterfall, sinasabi ni Mike, madalas mas naririnig ang palahaw ng mga mangingilaw, lalo na pagkabilugan ng buwan. Di kalayuan sa ibaba ng kambal na waterfalls, pinuntahan namin ang isa pang waterfalls. Dito ay hindi namin kayang bumaba dahil mas matarik at madulas. Ito na yung last na pinuntahan natin dito, yung pangatlong falls. Ngayon pabalik na tayo ulit. Hindi natin to dinaanan sa punta dito. Sa pag-uwi ay hindi na kami dumaan sa ilog. Lumusot na lang kami sa mga kakahuyan na kinakailangan pang tagpasin ang ilang masusukal na daan. So halos mga 1 oras kaming nag-ikot sa baba ng kagubatan ng kabundukan na to para alamin kung may katotohanan yung mangingilaw. Super adventure talaga yung naranasan natin ngayon, dahil bukod sa masukal na nilakbay natin yung kagubatan, first time natin ng ganitong paglalakbay sa kagubatan ng gabi. Hey Mike, salamat. Salamat. Ipinaghanda kami ni Lola ng tulugan. Akala niya dito na kami magpapaumaga, pero nagkasundo kami bumaba ng bundok para magpahinga sa kanya-kanyang bahay. Halos maghahating gabi nagpaalam kami para umalis. Kahit hindi ko napatunayan na may mangingilaw, hindi pa rin ako kampante habang naglalakad dito sa madilim na kabundukan. Kailangan nakahanda tayo dahil pwede maging totoo ang mangingilaw sa ating kapwa-tao. At yan ang nakasisindak na ating paglalakbay. Hindi man natin lubos na napatunayan kung may ganitong uri nga ng nilalang na hanggang sa ngayon ay nabubuhay, na sa ating sarili pa rin ang pagpapasya kung dapat ba tayong maniwala. Dahil sa aking karanasan, mas naniniwala ako ang tunay na halimaw ay nabubuhay sa bawat kapwa-tao. Hanggang sa maraming paglalakbay.